Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng Badaratelis Boxing Channel. No? Pag-uusapan natin ngayon itong pagkapasok nito ni Janrel Cuadro Alas Casimiro at saka nito ni Nonito The Flash Donaire sa top 10 ng dekada bantamweight division. No? So yung buong dekada ng 2010, 2019 ay pumasok po itong sa top 10 na fighters o boxers ng bantamweight division. Ito pong ating mga kababayan na si Janrel Casimiro at si Nonito Donaire, no? Okay, tignan po natin no kung paano po sila napasok. Ito po yung yung mga iba pang kasama nila Janrel at saka ni Nonito Donaire. Top 10 po si Janrel Casimiro. Actually, nakahabol lang po si Janrel dahil sa ganda po ng ipinakita niya no, laban dito kay Solani Tete ng South Africa. Kung titignan po natin, ito pong si Janrel Casimiro ay underdog dito sa kay Solani Tete at ito nga si Solani Tete ay isa sa mga kinikilala no na siya yung number 1 top pick na magdo-dominate nitong World Boxing Super Series. Ito po ay yung bago siya nagkaroon ng injury na hindi po napalaban dito sa ating Filipino Plus Nonito Donaire. At ang ipinalit po sa kanya si Stephen Yang ay alam na natin yung naging istorya no, na pagwagihan to no. So sana po sa World Boxing Super Series makakaharap na sana ni Nonito Donaire itong si Zolani Tete na siya po yung pinakamataas na rank dito sa mga tinatawag nating bantamweight na ininyayahan para lumahok dito sa World Boxing Super Series. Kaya nga at siya rin yung champion ng WBO at that time. No? Kaya nga po nung nagkaharap itong si Janrel Casimiro na siyang interim, nung nagka-injury po ito si Solani Tete, ay nagsagawa ng interim championship itong WBO at napagwagihan nga po yan ni Janrel Casimiro. Nung pwede nang lumaban itong si Solani Tete, yun po, no, nakalaban niya si Janrel Casimiro at wala pong naniniwala no, na kayang talunin ni Janrel Casimiro itong ang napakahabang si Solani Tete. Okay, so yan po yung dahilan kung bakit napasok dito si Janrel sa top 10 ng dekadang 2010-2019 ng bantamweight. So yung top 9 naman, kilalang-kilala nating lahat. Isa po ito sa mga sikat na boxer na pinatulog ng ating kababayan na si The Flash nung kanyang kapanahunan. No? Ito po si Fernando Montiel. Sa number 8, isa pa rin po ito sa mga biktima nito ni Nonito Donaire sa World Boxing Super Series na inakala nga po ng marami, tsaka kasama ako. Nung pinanood ko po ito ng live, akala ko po talaga nagkaroon lang ng injury itong si Ryan Burnett. No? Pero nung pinakita po sa mga replay, tinamaan po ng suntok ni Nonito Donaire na siya naging dahilan upang hindi na po magpatuloy si Ryan Burnett at makuha ni Nonito Donaire ang WBA Super Championship ng bantamweight at that time. Okay? Number 8 po siya. Number 7 naman si Anselmo Moreno. At number 6 si Juan Carlos Payano na isa po sa tinalo ni Naoya Inoue nung siya ay papunta sa World Boxing Super Series Championship. Kasama naman po ang isa pang sikat na boksingero na si Abner Mares sa ikalimang pwesto. At ika-4 na pwesto po, ito po yung hinahamon ng ating kababayan na si Cuadro Alas. Walang iba kundi si Luis Neri. Pero ngayon po, kasalukuyan, hindi na po siya bantamweight.
Siya po ay lumalaban na sa super bantamweight. Okay. At number 3 po ang ating Filipino Plus, Nonito Donaire. Alam naman natin na isa sa pinakamakulay, pinakasikat na bantamweight itong si Nonito Donaire. Yun nga, no, isa sa mga tinatawag nating Fight of the Year. No? At nung panahon po na sa bantamweight si Nonito Donaire, ay kinikilala po siya bilang top 10 pound for pound ng Ring Magazine. No? So ito po ay isa sa pinakasikat, pinakamakulay na bantamweight si Nonito Donaire, at yung pagkakapanalo niya kay Fernando Montiel ay ang isa sa mga tinaguriang Fight of the Year nung sila ay naglaban. Okay, punta na po tayo. Akala ko po si Naoya Inoue ang number 1, no? Number 2 lang po pala si Naoya Inoue. Alam naman po natin na itong crop ng mga boxers na to, si Naoya Inoue at ang muling pagbabalik sa bantamweight nito ni Rigundo ay nagpasikat, no? Pagkatapos po ng welterweight at lightweight division, ito na po ang isa sa pinaka-star-studded na division, no? Ito pong bantamweight, dahil nariyan po ang tinaguriang the monster ng Japan na si Naoya Inoue. Nakapapanalo pa lamang po, no, ng World Boxing Super Series, at ang tinalo niya sa championship na naging Fight of the Year ay walang iba kundi ito si Nonito Donaire. So, eto naman po, ang number 1 ay sa ring Hapon, si Shunsuke Yamanaka. Kaya naman daw po number 1 tong si Shunsuke Yamanaka dahil sa dami ng laban, no? Sa buong dekadang ito sa bantamweight ay siya ay nagtala ng 17 na panalo at 2 talo dito sa division na to. By mere longevity ay binigay po sa kanya yung corona na top number 1 bantamweight para sa dekadang 2010-2019. Okay? So yan po yung top 10. Kasama po, muli, sinasabi natin, kasama po yung 2 Pinoy boxers natin, si Janrel Casimiro at ang ating Filipino Plus, Nonito Donaire. Po yung demanda nito ni Saul Canelo Alvarez laban sa kanyang promoter na si Golden Boy De La Hoya, Golden Boy Promotions, at laban sa kanyang kakontrata na network. Ito po yung DAZN, no? So ano po tong ito po ay nag-ugat, no, sa mga sunod-sunod na pagkadismayan ito ni Saul Canelo Alvarez, dahil na nga din dito sa hindi siya napalaban ngayong 2020, samantalang hindi siya injured, at very willing po siya, no, na labanan ng kung sino man ang gustong iharap sa kanya. So ito pong si Canelo Alvarez ay nakakontrata po ng 35 million per fight, o sa kabuuan 365 million sa loob ng 11 laban sa loob ng 5 taon, no, dito sa DAZN. At pinagmamalaki po nila nung nagkapirmahan po to nung 2018 ay ito raw ang pinakamalaking kontrata sa lahat ng sports, no. So lahat po yan, siya po ang nagtaglay ng pinakamalaking kontrata. So hindi po nagtagal, 2019 nakita na natin yung mula 2019 pa lang ay nakita na natin yung gusot, no, sa paraiso, no, na hindi po kagandahan na nagaganap dito sa tinatawag natin magkabilang kampo. Sa isang banda po na-expose na yung ganitong, kasi natuwa tayo, no, namangha tayo na ang lalaki ng mga tinatawag na kinikita ng mga boxer under ng ganitong sistema, no, yung hindi per fight at hindi yung kinukontrata yung boxer ng malawakan o matagalan, no. So pabor to sa boxer, pero in the long run, katulad nga ng pagsusuri natin, dahil kung sino-sino lang yung lalabanan ni Canelo, dumating yung puntos na umaray na rin itong streaming network na to ng DAZN,
dahil hindi naman daw nakakatulong, no? Ibig sabihin hindi naman daw po nakapag-akyat sa kanila si Canelo Alvarez ng inaasahan nila na subscription. Kaya ka nga kinontrata ng malaki dahil ikaw ang pinakasikat sa boxing, ikaw ang mukha ng boxing, ikaw ang pay-per-view number 1 at that time, hindi naman nakapag-contribute, no? Dahil na rin, alam naman natin ang kalakaran sa boxing, kahit ba superstar ka, kinakailangan na meron ka ring masasabi na mabigat na kalaban, no, para panoorin, no. Yun po yung naging problema, no, nito ni Canelo at saka ng DAZN. So mantong nga to na hindi na pinapayagan ng DAZN, no, na kung sino-sino na lang yung labanan ni Canelo Alvarez. Ang gusto ng DAZN ay yung promoter ni Canelo Alvarez ay laban naman siya sa mga big time na boxer, no, para makabawi sila sa mga pagkalugi nila, 35 million per fight, no. At dahil diyan, hindi na palaban si Canelo Alvarez. Nagdaan yung Mayo, okay lang yun dahil may pandemic, pero itong September ay wala pa ring nakatakdang laban si Canelo, kaya napilitan na po siyang magdemanda dito sa Golden Boy Promotions at saka sa DAZN, no. Bihira po itong ganito na nagdedemanda si Canelo Alvarez dahil gusto niyang pabor na pabor sa kanya, no. Una, naniningil po siya ng $280 million dahil hindi siya napapalaban. Ikalawa, parang gusto niya na ring makakawala dito sa kontrata na to, no. Bihira po to kasi karamihan po ng nakakontratang boxer, katulad na nga yung mga celebrated na mga kontratang boxer nila Floyd Mayweather, neto ni Oscar De La Hoya, na hindi po nanghingi yung mga boxer ng danyos na daan-daang $1 million, bagkus nakikipag-compromise sila na bilhin na nila yung kontrata, no? Katulad ng ginawa ni Mayweather, binili niya sa top rank ni Bob Arum yung kanyang kontrata para makapagsarili, no, si Mayweather ng siya na yung maging promoter na sarili. At yun na nga, ang naging dahilan, naging epekto po nun, ay naging pound for pound, hindi po pala, pay-per-view king itong si Floyd Mayweather, na kaya po siya kumita ng $1 billion dito po sa larangan ng pagboboxing, no. So binili, no, nakakontrata ka kay Bob Arum para pareho kayong makinabang, hindi matigil yung pagboboxing mo, nag-compromise sila, binili na lang, no. Ito po si Canelo Alvarez, hindi po gano'n ang sitwasyon, no. Ayaw niya pong bilhin, bagkus nanghihingi siya ng pera, at the same time ay gusto niyang makakawala sa kontrata. So parang kung ako ang DAZN, mahirap pong kalaban yung mga kumpanya na bilyonaryo, no. May bilyon-bilyon pong dolyar na asset yan. Isa pa po, kung bilyon po ang halaga ng kanilang kumpanya, hindi ho papayag yan na hindi makakapag-hire ng mahuhusay na abogado, no. Kung sa tingin natin walang compromise na magaganap, dehado po itong si Canelo Alvarez dahil una, bilyonaryo ang kalaban niya. Ikalawa, hindi po siya mapapalaban, no. Kahit ba balang araw manalo siya, kasi hindi naman siya pwedeng lumaban dahil under contract siya, no. Yung pagkakademanda niya nga sa DAZN, yun pa yung excuse ng DAZN para hindi siya lalo bigyan ng laban. Kasi sasabihin lang ng kumpanya na resolve muna natin, no? Magkakaroon po ng vacuum. Hindi po mapapalaban si Canelo kung hindi siya makikipagkompromiso sa kanyang promoter at sa kanyang network. Abangan po natin, no? Mukhang matatagalan. Pag walang compromise agreement na naganap sa pagitan ng Golden Boy, Canelo at saka ng DAZN, mukhang matatagalan po yan, no? Hindi po makakalaban si Canelo Alvarez. Ang tanong, sino ang papalit kay Canelo Alvarez bilang mukha ng boxing? Alam naman natin na si Mayweather wala na po sa eksena. Ito pong si Manny Pacquiao pawala na rin po, no? Nagbibilang na lang tayo ng maximum na 2 laban nilang.
at hindi na po siya kasing active ng dati, no? Baka yung dalawang laban na yun ay masagasaan pa yung panahon ng kampanya, no? So malamang yan, before 2022 ay retirado na po ang ating pambansang kamao. So malamang yan 2021 lalaban ng isa, 2022 ay baka lumaban sa bandang January for promotion na rin ng kanyang kandidatura, no? So talagang si Canelo Alvarez na yung mukha ng boxing. Ang problema nga, sino, no, sa void na iiwan nito ni Canelo Alvarez, sino sa ating palagay yung papalit sa kanya bilang mukha ng boxing? Ako sa tingin ko, marami, no? Pero ang may pinakamalaking tsansa sa kasalukuyan. Sayang nga di ba? Ito na sana yung pagkakataon ni John Rail at saka ni Inoue, no? Kung nagharap sana sila, ang laki po ng pangalan na makikreate, no? Nung mananalo dito sa Inoue Casimiro. Pero tapos na po yan, umatras na po si Bulate. Ngayon po, ang inaasahan natin na lalaking pangalan pa, no? Maliban sa mga heavyweight, yung heavyweight naman kasi traditionally, malalaki talagang pangalan yan, no? Talagang hindi na natin kinakount yan. Pero maliban po sa heavyweight, ang tingin ko pong mas lalaki pa ang mga pangalan. Lalo na kung mananalo, no? Ito'y walang iba. Kung mananalo po si Chopimo Lopez, wala pong iba kundi yung Chopimo Lopez, ang tingin ko, na magpupuno ng void na yan. Nariyan din naman si Tank Davis, pero ang kinakailangan ni Tank Davis ay matalo niya yung isang katulad ni Ryan Garcia, no? Para kasi ito automatic to. Pag si Chopimo Lopez nanalo kay Lomachenko, tapos na po ang boxing, no? Kung sino yung next superstar. Malamang po ito na po si Chopimo Lopez, no? Pero Tank Davis, pag nagkaharap sila at nanalo siya dito kay Papa Ryan, yun ang susunod, no, na magiging karibal. Ang maganda lang yan, si Chopimo Lopez at saka yung mananalo rito kay Papa Ryan at dito kay Tank Davis ay pare-parehong lightweight division o hindi nagkakalayo-layo yung timbangan. So yan lang po muna ang may handog natin dito pa rin sa ating kwentuhan. Sa inyong paboritong tambayan, Padaratelis po.